chop suey, rice and chicken. Okay? Okay? Ito daw ata na yan ang parating in order dito. Chicken. Yay! Ganda rin itsura ng chicken. And some achara. Yummy. There's sweet and sour pork here. Tama yung iniisip mo. Para lang kaming nasa Binondo. Nagsimula sa patikim-tikim. Ito ang Davao Famous. Nandito to sa Chinatown ng Davao. Actually, New Davao Famous na ang tawag sa kanya ngayon eh. Modern na nga ang loob ah. Nung pinuntahan ko to dati, luma pa yung itsura ng loob. Classic Chinese restaurant talaga. At ang in-order ko classic din, lumpiang Shanghai. Ang sarap nun, pati yung fried chicken nila, basic lang, talagang malutong at masarap lang din. Famous chop suey, gisado, in-order ko rin yan. At syempre, pang medyo tito, kamarong rebosado. At syempre, yung famous fried rice, huwag nyo imimiss. Yun ang isa sa mga pinakasikat dito. At ito medyo kakaiba, yung satay mi. Ito yung noodles na merong satay sauce. Iba rin. At syempre, yung paborito kong ino-order pag nasa Chinese restaurant, yung sweet and sour pork, panalo yan parate. Every time na nagkikrave ako ng Binondo style Chinese food dito sa Davao, dito ako pumupunta sa may Davao Famous. Panalo pang pamilya, panalo pang barkada. Alam nyo, halos pareho ng itsura yung Chinatown sa Banawe sa may Quezon City. Pareho ng itsura ng arko, halos pareho ng laki ng mismong area. At nandito rin yung isa pang sikat na Chinese resto, yung Shanghai. Dalawa lang naman ata yan eh. Yung Davao Famous at saka yung Shanghai restaurant. Magkatabihan lang halos yan. Mamimili ka na lang sa dalawa kung anong kakainan mo. I'm sure panalo pareho yan. Okay, move on tayo sa next kakainan. Isa pa tong luma. Ayun, nandun pa rin siya. Una ko tong napuntahan nung first landing ko ng Davao. Dito kami agad dinala. Ito yung Cecil's. Ito ang tunay na meriendahan ng mga taga Davao. Yun ang kwento ni Mrs. Dizon na isang lihitimong taga Davao. Dito daw sila madalas kumain ng pansit luglug o yung palabok. Lumpia, fresh o prito, pansit molo, batchoy, at yung mga cakes. Pag may special occasion daw talagang dito bumibili. Paborito nila yung mga chocolate dito, lalo na yung eclair. Pero syempre, yung choco moist cake. Ako naman yung durian pie, dito ko una natikman. Tara, magmerienda tayo, balikan natin. Okay, para lang sa nostalgia, naglakad kami sa street na to, tas ba't di tayo pumunta sa Cecil's? Nung unang punta ko sa Davao, 1994 or 1995, dito ako una nakatikim ng durian pie. Hindi ko lang alam kung up to now, synonymous ba yung durian pie at Cecil's? Parang pag sinabi bang durian pie, Cecil's pa rin ba? Pero ako, gusto ko lang tikman ulit. Dito ako una nakakain na to. Tsaka yung pagkakaalala ko, yung itsura ganun pa rin. Wala nung una ako pumunta. Lasang-lasang durian. Hindi jam. Okay to ah. Dati kasi hindi ko naman, sa totoo lang, hindi ko na-appreciate yung durian pie nung
bata pa ako. Siyempre, ang durian, medyo matagal mo bago maano eh. Pag nagustuhan mo na nga, gusto mo. Ito, masarap to. Matamis lang ng konti. So, na-imagine ko kung iuwi ko to. Lagyan ko to ng ice cream o alamod o kaya cream. Tapos yung kape, ginagawa pa ni Kuya. Pero bagay na bagay ito. Panalo, nakapag-durian pie pa. Ulit. Kama yung feeling na to. Ano? Malagkit sa bibig yan. Masarap. At lasang-lasang durian. Ito naman yung chocolate moist cake. At madalas nga din daw orderin to dito. Sabi mo, paborito nyo. Parang sobrang dami nung ano, tsokolate sa gilid. At mukhang hindi ako mapapahiya rin dito. Yun natin Masarap yung nakapaligid na ano sa kanya. Icing. Ano, ultra chocolate yung experience. Sarap. Gusto ko nga. Walang arte na chocolate moist cake to. On point. Pero sobrang nakaka-addict yung ano niya. Ito yung chocolate na to. Yan, no? Gaboom! At moist na moist naman nga yung cake nito. Ay, alam mo na, alala ko. Pag bumili ka ng McDo yung Sunday, parang ganun yung ano, yung icing nito. Hot fudge ng McDo. Mala ganun. Not exactly the same taste, pero mala-mala ganun. Sarap. Yung pa rin? O mas moist dati? Mas moist to dati. Okay, pero masarap yung icing, ano? Yung chocolate niya. Okay, siguro nung kaputukan ng Cecil sa sobrang moist cake ang tawag dito. At saka pag ano, for example, may birthdays, yun yung ino-order na cake dito, yung chocolate mousse. So, ayun yung hinihipa na cake, ganun? Yes. Papalagyan mo ng dedication. Parang yun yung cake default na pag may occasions, yun yung bibilin mo. Moist cake ng Cecil's. At parang ano siya, maraming umorder nandito eh. Okay. Tapos naka-display lang dun sa estante sa yung mga moist cake. Yun Pag bata ka, parang excited ka kumain ng chocolate moist cake. Pag tinitingnan mo, naka-display lahat yung mga cake na nakakatuwa. Pag pipick upin mo. Yun ang side trip sa memory lane ni Mrs. Dizon. Patok na patok, parang pinuntahan namin yung Goldilocks nila nung bata sila. Ang next natin ay street food naman. Naglakad-lakad kami, pumunta kami sa downtown, sa may CM Recto. Maraming mga makakain pagkain kalye dito. Tulad na nga ng isa na to, ang dami niyang piniprito at meron siyang nakita namin na kinakain ni Mrs. nung bata siya. Pastil. Magkano yung pastil? 10. Kuha lang ako, luto na lahat doon. Pastil. Yun, no? Ha! Ito yung parati mong kinikwento na kinakain nyo nung college ka. Na-experience ko rin sa kalye. Pastil muna bago natin ulaman ng iba. 10 piso. Sarap. Lasang dahon yung kanin. Tapos, alam nyo kung ano medyo kalasa nito? Ano yung kinakain natin sa Malaysia, Indonesia? Yung maanghang. Maanghang to eh. Yung sambal. Medyo parang sambal yung dating nito. Na siguro, kuya ano ba to? Chicken pastil ba? Chicken pastil na maraming sili.
Parang sambal yung nangyari, ang sarap. Ulaman ko lang, ano bagay dito? Kahit ano. Sige nga, ito. Ano to? Bituka? Butchi. O, diba? Kukuha ka lang dito. Ito na yung ano mo. O kaya ito lang mismo. Butchi. At pastil. Ayun. Nandun yung anghang at saka spices. Grabe. Lami. Subukan natin lumpia. Isaw. Bagay talaga dito. Nandito yung ano, anghang. Sarap. Yun pala yung pastil quick snack ni Mrs. nung college siya. Pasok na pasok nga naman. At dito nga pala sa street food sa Davao, readily merong salad kasama parate. Matik yan. Change location tayo. Ito paborito kong spot sa Davao. Every time pagkagising ko galing hotel, madalas sa Mandaya kami nagsistay eh. Lalakarin ko lang tong spot na to. Meron akong binabalikan ditong parang ube turon. Sa panlasa ko, napakasarap niya. O baka dahil wala akong nabibili nito sa Maynila. Marami pa siyang binibentang mga snacks. At mura lang. Okay. Ito yung binabalik-balikan ko na wala sa Maynila. Every time na dyan tayo nagstay sa may Royal Mandaya, walking distance lang to, itong lugar na to. Ube. Kasi kadalasan sa atin, turon. Kaiba. Natutuwa ako kasi kulay ube. Actually, yun ata yun. Tingnan natin. Ulit Hindi, iba rin. Sa lasa. Paano namang hindi sasarap yan? Sige nga, sabihin na sa akin. Sarap sobra. Ubelicious. Ubelicious no? Apat agad no? Sarap naman. Bigat sa dyan. Pero, ubelicious. 8 pesos. Masarap talaga, promise. Ako, ito yung merienda corner ko sa Davao. Subukan din natin tong malakaryoka na cassava balls. Akala mo banana curry ng itsura eh. Patikim natin kay Mrs. Dizon. Kita nga. Dilaw Para saan tama, kasaba. Medyo buwi yung loob eh. Sarap. Try? Grabe talaga to. Sarap talaga. Bonifacio Street siya. Nasa banda doon yung kinainan namin ng ube. Okay? Alam nyo na Mandaya. Naglalakad ako from Mandaya. Bibili ako ng ube doon. Itawid na natin ng gabi ang street food hunting natin dito sa Davao. Puntahan natin ang mother of all street food sa Rojas Night Market. Araw-araw to, gabi-gabi. Barbecuehan, masahe, at shopping. May ukay kasi dito pag gabi. Davao, automatic ang ihaw dito. Pero ang napansin ko, maprutas talaga tong city na to. Kaya tuwan-tuwa ako. Every time na babalik ako dito, hindi bibilin yung mga prutas na binebenta. Lalo na yung pinya ng Davao. Napakatamis niyan. Maniwala ka. Sobrang sarap nito. Pero sa loob ng street food market, meron akong binabalikan na sobrang sarap na dalawang ice cream. Yung Mang Danis at Paniza.
Pero lumalabas, mas madalas ako sa Paniza. Wala kasing pila. At sikat ang black ice cream dito. Kita nyo naman ang kiniklaim niya. Magaling siya sa lahat ng bagay. Siguro, soon ilalagay na niya anti-COVID. Sana nga. Pero bukod sa black ice cream, masarap yung mga natural flavors nila like yung avocado, mango, durian. Pero ako yung chocolate ice cream nila yung pinaka-paborito ko. Yung may cream o cookies. Okay, chocolate ice cream. Paniza, after 3 or 4 years, nakatikim ulit tayo na to. Naalala ko, gustong-gusto namin tayo. Isa pa. Nandun ang durian. Same. Sobrang sarap. Kaya ako to gusto dahil walang ganitong lasang chocolate na dirty ice cream sa atin. Sa Manila. Sobrang sarap. Yung pala na, no? Pag niro-roll mo yung dila mo habang kinakain mo, ginagano mo. Lumalabas yung sobrang sarap na krema ng chocolate na to. Tapos mala-dark yung ano niya eh. Yung chocolate na hindi tinipid sa panlasa ng, kumbaga buong-buo yung pagka-chocolate niya. Kita naman sa kulay oh. So alam ko charcoal yung sikat dito pero dapat tikman nyo to. Hindi na kami pumipila sa sikat. Alam mo naman tayo, medyo hindi tayo mahilig sa sikat. Pero dito ako sa Paniza parati bumibili. Gaboom! Makapag ice cream lang sa Rojas Night Market, para sa akin yun na yun. Sobrang maraming makakain dito. Sikat nga sabi ko yung mga inihaw na tuna at kung ano-ano pang mga street food. Pero ako dito ako sa organic ice cream nila. Grabe yung flavor. Sa totoo lang, hindi ko siya makonsider na street ice cream o dirty ice cream. Para sa akin artisanal ice cream siya. Sa totoo lang, laban ko to sa mga gelato ng mga Italiano kahit kailan. Doon ako sa ice cream ng Dabawenyo. Pilipino to eh. At saka hindi lang showbiz to. Talagang napakasarap nito. Dapat matikman nyo talaga to. Ayun ang mga paborito namin sa Davao at yung mga kinakain namin sa kalye. Baka nga biased o baka nga sobrang natutuwa lang kami dahil matagal kaming hindi nakauwi. Bisitahin nyo rin ang Davao pag magkaroon kayo ng oras at panahon. Yun!